Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping dilema. Yes, friend, ikaw ba ay minsan nang nahantong sa isang sitwasyon kung saan ikaw ay tila hindi makapag-decide kung ano ang pipiliin mo sa dalawang bagay na bumabagabag sa'yo? Dilema. For example, may mga taong nagmamahal sa'yo. May dalawang lalaking nagtutunggali para mapanalunan ang puso mo. Pero, parehas mo silang ginugusto. Hala, hindi dilema yan. Ano yan? Dilema lande. Kalandian. Charot lang, hindi naman. Siyempre, malay ko ba, di ba, ang ganda-ganda mo talaga namang habulin ka, liligawan ka hindi mo naman problema at hindi mo naman kasalanan pala in the first place na dalawa ay nagkakagusto sa'yo. Pero, nalilito ka kung sino ang i-entertain mo. Diyan papasok ang dilema kasi yung isa, mukha namang mabait, mukhang seryoso sa'yo, mukhang handa kang ipakilala sa pamilya niya, pero yung isa, mabait din naman, maraming pera. Feeling mo talagang aalagaan at mamahalin ka. So alin sa dalawa? Diba? Nagiging indecisive ka sa pagkakataon kung saan ay feeling mo parehas mong bet or kakonsi-consider para sa'yo yung dalawang pagpipilian mo. At normal yun, diba? Normal sa ating mga tao ang makaramdam ng ganon paminsan-minsan sa mga piling sitwasyon. Diba? Kagaya nga ng napakinggan natin kanina para sa ating B-Boy Bibo Confessions, ang sulat na ipinadala sa atin ni atin yung Hana. Si Ate Hana, ang baby girl ng Marikina na nagdadalawang isip pa nung una kung kukunin niya ang pagkaing naiwan ng nag-away na magjowa sa tabi ng lamesa nila. Oo, habang kumakain sila sa fast food restaurant. Oo nga naman no, ikaw kung tatanungin ka. For example, ikaw yung nasa katayuan ni Ate Hana. Nakaupo ka sa isang fast food restaurant. Tapos sa katabing table mo, nakita mong may bagong upo, may dalang pagkain. As in, bago pa yung pagkain, hindi pa nagagalaw. Napipicturan pa lang. Na-post pa lang sa IG story. Pero wala pa. Never been touched, never been tasted. Ganyan. Pero biglang umalis yung may-ari ng pagkain kasi kunyari narinig mo may tawag, emergency, pumunta ka na dito, umalis ka rin sa kinalalagyan mo. Umuwi ka na agad-agad, dalian mo. Eh di iisipin mo, ay, umuwi na siya. Ano ang gagawin mo sa pagkaing naiwan niya? A. Kukunin mo ba? B. Lalantakan mo na? Or letter C. May C pa, wag ka masyadong gahaman. Pumipili agad sumasagot ka ng letter B Di ba nga tapos yung pagpipilian May letter C pa. Parang si Ate Hana, letter C. Ibibigay mo sa mga nangangailangan, yung mga kapuspalad sa lansangan. Di ba? Ang hirap. Ang hirap kung iisipin na oo nga Buti sana kung wala lang yon, wala kang pakialam. Pero pagkain kasi yung pinag-uusapan at naiisip mo na, shucks, sayang yung pagkain. Sayang yung perang inilaan dito. 'Di ba? Sayang kung hindi siya makakain at makukonsume ng isang tao. 'Di ba? Especially kung yung may-ari naman ay tila ba umalis na, wala nang pakialam sa pagkain na naiwan niya. Sayang naman din talaga, 'di ba? Kung iisipin. Pero ano nga ang gagawin mo? Ikaw ba yung kakain? Or ipapamigay mo ba? Or hahayaan mo na lang? Kasi kung hahayaan mo lang, paglabas mo ng fast food restaurant, meron kang makikitang isang bata na nanghihingi sa'yo ng barya pangkain lang daw. Ano gagawin mo? Siyempre, papapuntahin mo dun sa table na may pagkain, di ba? Hindi yung bibigyan mo ng barya tapos iuwi mo yung pagkain. Wag ganun. Ito talaga masyado kang gaham. Mautak ka dun So yan yung mga pagkakataon na hinihingi sa atin ng tadhana, 'di ba? Yung maging matalino tayo sa pagpili, maging practical tayo sa kung ano ang dapat nating harapin
'Di ba? Katulad na nga lang din kanina nang napakinggan yung programa sa ating Yes Duet kaninang 8 to 10 PM. Yes, segue. Well, kasama kasi ako sa program kaya ipopromote ko talaga yan. Charot lang. Oo, 'di ba? Kanina nga napakinggan natin ang debate ni Gando Wanda at ni Biboy Bibo ng inyong lingkod. Yes. Oo, kung saan ay tila dilema rin ang aming pinag-uusapan. Oo, debate sa pagitan ng kung ano ang pipiliin mo kapag ang kamag-anak mo ay palautang pero hindi marunong magbayad. Letter A, dededmahin, or letter B, kukonsintihin. Sa isip mo, pag sinabi mong dededmahin mo, ay kawawa naman. What if talagang malaki yung pangangailangan? What if wala na talaga siyang ibang malapitan? What if kumapit siya sa patalim? Oh no! Okay. Diba? Maraming tatakbo sa isip mo. Kapag pinili mo yung path na deadmahin siya or yung option na mawalan ka ng pakialam sa kanya. What if wala siyang kainin bukas? What if walang pambaon yung mga anak niya? Deadmahin mo ba? Or kukonsintihin mo siya? At kapag kinonsinti mo siya, maiisip mo naman na baka naman ipang iinom lang. Alam ko na yan, utang daw pero hindi naman na talaga magbabayad kasi gagamitin niya yung family card, kamag-anak card, tita mo naman ako, pinsan mo naman ako, lola mo naman ako, wag mo na babayaran to, okay po. Diba? Mahirap minsan tumimbang ng mga bagay-bagay sa ating buhay. So, ako, aminado ako na sa edad kong to, indecisive pa rin ako. Diyos ko, pumili pa nga lang between blue and yellow. Parehas kong favorite color. Hirap na ako. What if yung mga mabibigat pang desisyon sa buhay? Yun yung gusto ko na matutuhan along the way with you guys. Diba? Yung matuto tayong mag-decide sa mga pagkakataong kinakailangan at hinihingi. Kasi, what if seryosong-seryoso yung kailangan mong pagdesisyonan? Yes, coming from me. Oh, ako na nga, aminado nga. 'Di ba? So, kailangan nating isipin what is morally good and what is morally right. Kasi magkaiba 'yon. Good kung makakabuti ba sa ibang tao, kung makakabuti ba sa iyo. Pero hindi 'yun yung tama. 'Di ba? Versus what is morally right. Tamang gagawin mo pero hindi makakabuti para sa ibang tao. For example, ito another example, what is morally right? Yung katrabaho mo, hindi ginagawa ng maayos ang trabaho niya. Pero alam mong kailangan niya yung trabaho. Hindi siya pwedeng mawalan ng pagkakakitaan. Pero alam mong wala siyang ginagawang maayos na trabaho, palpak siya palagi. Morally right. Isusumbong mo siya sa boss mo kahit na alam mong pwede niyang ikasisante yun. Kasi yun yung tama. But, on the other side, morally good, alam mo ba na pwedeng makasama kapag sinumbong mo siya dahil mawawalan siya ng trabaho, mawawalan siya ng pagkakakitaan, kawawa naman, isumbong mo pa rin. Charot. Diba? Kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay. Kanya-kanya tayo ng pag-handle ng mga bagay-bagay. Diba? Pero just be sure, bottom line, that whenever you decide, choose left. Charot. When everyone's going right, choose left. Go right. Diba? Or, diba? Do ka sa saliwa. Charot. Diba? Whenever we have to decide, think about it 100 times. Pag-isipan mo ng mabuti kung tama at makabubuti ba. Kasi in between morally good and morally right, there's in between, which is being morally moral. Invento. Nag-invento siya ng terminology, nakakainis. Ay nako, siya eto, morally good naman siguro at morally right din kung i-announce ko na ang mga masaswerteng nanalo ngayong araw. Diba? Kasi kapag hindi ko in-announce to, ako yung masamang tao. Oh, diba? Kilala kita, mapanghusga ka. Kaya naman, yes friend, eto na ang mahalagang anunsyo. Hindi na ako kailangan magdalawang isip pa, solido na ang desisyon ko. Yes, babanggitin ko na ang mga pangalan ng mga nanalo para sa ating ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang
ACS! Yes, friend! Bago matapos ang linggong ito ngayong araw ng Biyernes, eto na ang mga mapapalad at masiswerte nating mga yes, friend, na nakatanggap ng tig-500 pesos para sa ating ACS. Pera lang yan ngayong araw, March 20, mula sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista. Congratulations! Richard De Jesus. Naka-brace. Richard De Jesus, Saimil Esteban, Julie Solis, at kaya Clarence Campano. Ayan, congratulations po sa inyo. Again, meron kayong tig 500 pesos. Kaya naman sumatotal, 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito araw-araw. Oo, di ba? Napakagalante namin. Hello. Ewan ko na kung lumipat ka pa ng estasyon. Baala ka dyan. O, mag-decide ka kung lilipat ka pa ba o hindi na. Lilipat ka sa iba kasi feeling mo mas maganda doon. O dito ka na maganda rin naman pero may kasama ring pera. O dito ka na. Kaya naman yes, friend, kung gusto mo ring makatanggap ng premyo mula sa amin, ituloy-tuloy mo lang ang pagtutok at pakikinig sa 101.1 Yes FM. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat ng mechanics, dapat naka-follow ka sa Facebook page ni DJ B-Boy Bibo. Oo, atin-atin lang yung mechanics nila, huwag kang maingay ha. Oo, dapat naka-follow ka sa akin. Kahit sa X, sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, ito na bahala kahit saan dyan. Basta naka-follow ka dapat. DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O ha. Sabi mo sa mga ibang DJs ng Yes FM, totoo po ba na dapat naka-follow kay B-Boy Bibo? O sasabihin nila sa'yo, oo. Invento. At syempre dapat yes, pero ituloy-tuloy mo lang din ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent. At mali mo, ikaw na ang susunod naman nanalo para sa ating ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Yes, friend kong Bibi! 3 oras na Bibi time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po? Ang Bibi niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo. Ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado. Salamat naman. Salamat naman, natatapos na ang linggong ito pero bukas tuloy ang trabaho. Muli niyo po ako makakapiling mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Yes, pero na oras natin, 11:45. Good night, happy weekend. Mwah, mwah.